According to your word, O Lord, be it unto me. According to your word, O Lord, according to your word, O Lord, be it unto me. Palakpakan tayo tiya po, Kapsa. Praise God. Hallelujah. Be unto me according to your word, O Lord. Purihin ka, O Diyos, sa araw na ito. Malwalhati ka, Mang Banal. Maraming salamat sa pribilehiyo, O Diyos, na kami po ay dudulog sa iyong dakilang pangalan. Panginoon, maraming salamat. Salamat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, O Diyos, ay dumudulog ang iyong gawain, Panginoon, sa iyong trono. Pagharian mo, Panginoong Diyos, ang aming buhay. Ikaw lamang ang karapat-dapat, Panginoon, na maghari sa bawat isa, Panginoon. Jesucristo, nag-iisang Diyos, Ama naming banal. Maluwalhati ka, Panginoon. Maluwalhati ka. Let your kingdom come, Lord. Your will be done in heaven, so in earth. Maghari ka, Panginoong Diyos. Ang kalooban mo, Panginoon, ay maligtas ang bawat tao. Ang kalooban mo, ang tao ay magsisi. Ang kalooban mo, Diyos, ang iyong iglesia ay matatag at mapalakas. Ang iyong kalooban ay mapalago ang iyong gawain. Ang iyong kalooban, O Diyos, ay magandang buhay para sa mga naglilingkod sa iyo. Ang kalooban mo, Panginoong Diyos, Lord God, ay mabuti, maayos at dakila. Kaya dalangin namin ang kalooban mo, Panginoon, na maghari sa aming kalagitnaan, Panginoong Diyos. Sa aming pag-aaral, Lord God, pagpalain mo ang bawat puso, bawat isip, Panginoong Diyos. Ang tinig mo ang maghari, Panginoon, Lord, sa aming pag-aaral. At anumang narinig naming tinig ng kaaway, Panginoong Diyos, the Father of all lies, Lord, let it be destroyed by the power of the Word of God. And by the power of the Holy Spirit, Lord Jesus, give us understanding, sapagkat wala kaming magagawa, Panginoong Diyos, sa aming mga sarili, Panginoon, o hindi umasa kami sa tulong mo. All glory, honor, and praise belongs to you, Lord Jesus Christ, sa tagumpay. At tulungan mo rin ang mga kapatid na hindi nakarating upang sa susunod na gawain ay makasama namin sila, Panginoong Diyos. Madaydayaw ka, Apo, Lord, baitaas ka, Panginoon, sa lahat ng panahon, Lord God.
Maluwalhati ang iyong dakilang pangalan. Ito pong aming dalangin sa araw na ito, Lord. In Jesus' name, we pray all these things. Amen. Palakpakan tayo di Apo kakabsat. Praise God. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Amen. At ang Diyos ay laging mabuti, mga kapatid. Sa bawat pagsubok, amen, nawa ang makita natin ang kadakilaan ng Panginoong Diyos. Amen. Da kayo nga kakabsat nga baro adalan nyo, no? Kanayin nga umay kayo kasanong agdayaw. Brother Mario, ang agdumog. Mawang ang agdumog. Kita am no kasano agdayaw, kasano ti kwa tapno ammo tayo. Bumaybayag tayo, dapat makasursuro tayo. Na dati di tipudno, antay nga na surusuruan ti kastoy. Yeah, Sister Josephine niya, sa Bali. Relihiyon lang hindi. Dapat makasursuro tayo, no kasano da DJ, dito yung Biblia. Yeah. Kasano ti panagdayaw, panagkararag, ayan. Dapat alam natin. Isong ano, no, hantay nga mo kat mabigla tayo eh. Napay da ito, ikaw na nagsasauti sa basabali. No, bapay da ito, ako lagtit, agsalasala. Day takit nakasurat dito, inasantuan na surat kakabsat. Ayan, Brother Mario, dito eh. Dito eh. Kita kanto eh. Dito eh. Tulungan tayo ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Ako po'y magtuturo muli at dalangin ko na makita natin ang ating sarili dito sa ating pag-aaral. Last Sunday ay hindi ko na natapos yung mensahe, mga kapatid. Hallelujah, dahil ang Diyos ay kumilos na sa ating kalagitnaan. Madaydayaw ti Apo, mga kapatid. Iso nga ni Apo Diyos dito, kakabsat. Hallelujah, sinong nagpapasalamat kasama natin ang Panginoon? Na noon, hindi kakabsat, hindi mapantay tigimong, hindi lang, dumag pisasao, sursuro, palakpak, agtugaw, parintumang, agkararag, agkanta, lang. Yung rewan mariri na tayo, mga kapatid. Pero salamat sa Panginoon, mga kapatid, yun yung nagpapahiwalay sa atin, mga kapatid. Dahil ang tunay na church ng Panginoon, hallelujah, ay mga taong puspos ng banal na Espiritu ng Panginoon. At salamat sa Diyos, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kasama natin ang Panginoon sa ating pagkakapipon lagi na. Madaydayaw ka Apo, madaydayaw ka Apo. In the book of 1 Corinthians, ngayong August 9 ay babasahin natin ang pagmumula ng mensahe ng Panginoon. Actually, buong chapter sana, pero for the sake of time ay laktawan na lang natin, mga kapatid. 1 Corinthians chapter number 1. We will read beginning in verse number 10. Buo sana pero ayan, piliin na lang natin. Verse 10 to 13. And then verse 18. Okay. Ang sabi dito, mga kapatid, now I plead to you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you all speak the same thing,
Dapat ang church ay iisa ang sinasabi, mga kapatid. Ayan. And that there be no divisions among you. Kaya kahit sa ibang epistle ay hindi tayo sang-ayon, tinatakwil ang pagkakabahabahagi, mga kapatid. Haan nga pagayatan niya po Diyos na ito. Ayaw ng Panginoon yung division. But that all of you be perfectly joined together. Yan ang kalooban ng Diyos. Magsama-sama. Joined together in the same mind and in the same judgment. Sa Tagalog kaya, subukan natin. Ngayon ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na kayong lahat ay mangagsalita ng isa lamang bagay. At huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi. Kundi kayo'y mga lubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. Sapagkat ipinatatalastas sa akin tungkol sa inyo, mga kapatid ko, ng mga kasangbahay ni Chloe, na sa inyo'y may mga pagtatalo-talo. So, pwede palang magsumbong, mga kapatid. May nagsumbong kay Pablo. Pag mayroong pasaway, ay hindi pala masamang magsumbong, mga kapatid. Hindi yun chismis, hindi yun naninira. Siguro yung nagsumbong concern siya doon sa church. Nga mabalin dyan, bamon. Katulad kanina, nag-iingay, bamon di. Kalabitin ninyo, mga kapatid, pag mayroong wala sa ayos. Dapat concern tayo, mga kapatid. Amen. Ibig ko ang sabihin, sabi niya, ito na ang bawat isa sa inyo ay nagsasabi, ayan, ako ay kay Pablo, ako ay kay Apollos, at ako ay kay Cephas, at ako kay Kristo. Kalain mo yan, mga kapatid, sa loob ng church, meron silang kanya-kanyang gusto paglingkuran, sundin at pakinggan. Amen. Ang sabi ng iba, sila daw ay kay Pedro, kay Pablo, kay Apollos, at yung iba kay Kristo. Na sa totoo lang, mga kapatid, itong mga ito yung nagkakaisa, mga kapatid, sa kalooban ng Diyos. Amen. Huwag tayong padadala, mga kapatid, na yung pipili tayo, anong piliin mo, mga alagad o si Jesus? Ayan yung ginagawa ng ibang reliyon. Sino bang susundin mo sa bautismo? Si Jesus o mga alagad? Na ang totoo, mga kapatid, ay hindi naman sila nagkakagulo, mga kapatid. Amen. Kaya huwag nating pahintulutan yan sa church. Sabi dito sa 13, nababahagi ba si Kristo? Nahati-hati ba siya? Ipinako ba sa cross si Pablo dahil sa inyo? O binautismuhan baga kayo sa pangalan ni Pablo? Verse 18, sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak. Iti mga hangamay salakan. Brother Mario, di mensahe ti krus ket kinamaag. Basta dagiti nga may salakan, awan kwenta para kadakwada, iti mensahe ni Apo kakabsat. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaligtas. Nangangyo ka dito ito'y?
ngem kada tayo, hallelujah, nga naisalakan, hallelujah, daytoy ket kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid, sa ating mga buhay. Purihin ang Panginoon, mga kapatid, hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Praise God, praise God, praise God, praise God. Hallelujah, blessed be your holy name, Lord. Now unto the King, eternal, immortal, and invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. Bago tayo makaupo, mga kapatid, ay tanggapin natin ang pamagat ng mensahe ng Panginoon sa araw na ito, na mayroong pamagat na nagsasabing, Dissecting Corinthian Church Goers. Okay? I-dissect natin, mga kapatid, yung mga pumupunta sa church ng Corinto, mga kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, God bless you. Hindi na mainit, mga kapatid. God bless you. Mabaling kayo tugawin. Hindi na mainit, komportable na dapat, Hindi na mainit. Okay? Dissecting Corinthian church goers. Dahil ang Biblia, ang salita ng Panginoon ay napapansin din pala. Ayan, D-I-S-S-E-C-T-I-N-G. Ayan, dissect. Kaya wag nating sasabihin na, Pastor, wag mo kaming pansinin. Hindi, ito yung nangyari sa Biblia Okay? Napansin yung mga pumapasok sa church ng Corinthians. Pinapansin sila. Kaya sana, mga kapatid, sa inyong pakikinig, pansinin natin yung sarili natin dito sa pag-aaral. Shall we say praise the Lord? Hallelujah. Pag sinabing dissecting or dissection, it is the separation and identification of the parts of a whole. Pag sinabing dissect pala, ito ay paghihiwalay. Ayan, napapansin mo ngayon yung pagkakaiba nila, yung identity ng bawat parte ng kabuuan, mga kapatid. Ayan. At ang church, mga kapatid, ay merong ganitong pagpapakita para malaman nating lahat, amen, na kung papaano sila noon at nawa ay makategorize natin kung papaano din naman tayo ngayon. Sabi dito sa verse 10, mga kapatid, merong appeal dito. Gusto kong basahin, mga kapatid, sa Amplified Version. Ang sabi sa Amplified Version ay, But I urge and entreat you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you be in perfect harmony and full agreement in what you say, and that there be no dissensions or factions or divisions among you, but that you be perfectly united in your common understanding and in your opinions and judgment. Dahil dyan nakakapasok yung kaaway. Dapat grupo namin. Kaya, dahil ang church na ito, mga kapatid, merong contentions, may debate, may pagtatalo, may galit,
may disagreement, mga kapatid. Dahil ang totoo, mga kapatid, ay hindi sila nagkakaisa. Amen. Tahimik ka, mga kapatid. Ang church na ito ay hindi nagkakaisa, mga kapatid. Because churchgoers at Corinth has different perspective on Christ's service. Paano sila magkakaisa, mga kapatid? They base their service on who they are, what they know, and what they choose to like. Hindi sila magkaroon ng pagkakaisa ng paglilingkod kay Kristo dahil binabase nila sa ganito. Ayan, ang dami ko nang narinig nito. Dalawa na ang narinig ko na ganito. Sila yung nagamit ng kaaway. Ganito na kasi ako eh. Yan. Ayaw magpabago. Yan, narinig ko na yan. Ginamit ng kaaway. Ganito na kasi ako eh. Ayan. Hindi po pwede yun sa Panginoon, mga kapatid. Dahil sa Biblia, sabi doon, lahat ng na kay Kristo ay pawang bagong nilalang na. Iso nga dati namnama, mga kapatid. Bakit parang ayaw niyo yun? Sabi ko, kay Kristo, mga kapatid, ang nakaraan ay wala na, mga kapatid. At ang lahat ng bagay ay binago na ng Panginoong Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya ang paglilingkod nila sa Panginoon, hindi ganito kasi ako eh. Ayan. Mga kapatid. Paano sila magkakaisa? Siyempre, magkakaiba sila. Kaya, ganito ako eh, ganito ako. Kaya ang paglilingkod nila sa Panginoon ay base sa kanila, mga kapatid. Ang paglilingkod nila sa Panginoon, kaya hindi sila magkaisa, mga kapatid, ay base sa kanilang kaalaman. Maraming matalino sa kanila. Kaya ganito ang paglilingkod sa Panginoon. Ay hindi sila magkaisa, mga kapatid. At dito nga, binawalan yung mga babae dahil talagang magagaling, mga kapatid. Huwag kayong magturo sa mga lalaki dahil magagaling sila masyado siguro dito, mga kapatid, sa church na ito. Dahil ang base ng kanilang paglilingkod ay yung kanilang kaalaman. Kaya iba-iba, siyempre. O kung yung alam ninyo, pamilya Elias, pamilya Gabayan, may salangan ng tigabayan dito yan, Dapay na ada. O pamilya Baroga, Javier, Rendon, Ruiz. Hinihintay ni Sister Ana. Tamtam lang, sige, pati tamtam na karoon. Lahat kayo mga pamilya, Brother Mario, pamilya ninyo, Sister Josephine. Kung yun ang basihan natin, yun lang, hindi talaga, walang pupuntahan itong gawain. Dahil pag ang napagustuhan yung isa, ayaw ng iba, ayaw naming sasama dyan. Dapat yung gusto namin ang masunod. Kaya yung iba wala dito, yun din yung dahilan, mga kapatid. Dahil ang gusto nila, naglilingkod sila dito, pero kami dapat ang magmaneobra, mga kapatid. Kaya ngayon, tinitiis na nila doon na sila. Kasi gusto nila, pag maglingkod sila dito, okay, lahat ng gusto namin gagawin, okay dapat. Hindi ganon, mga kapatid. Paano sila magkakaisa kung ganon, ha? At ang isa pang bagay, paano sila magkakaisa sa paglilingkod kay Kristo kung ibabase nila ang paglilingkod, mga kapatid, sa kanilang pagpili at kagustuhan? Kaya nga sabi nila ito, magangganasa na kaglingkod no ni pastor ko, ni Apolos. Magangganasa nakmat nga agserbi no ni Pablo. O kung kay Pedro, siguro, mas okay tayo. Sabi nung kaibigan, hindi, kay Kristo ako. Inan yun, nagkagulo-gulo ng tao, mga kapatid. Hindi naman magkakalaban yan. Kaya nga sabi ni Pablo, nahati-hati na ba si Kristo? Amen. Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Kaya sayang ang church na ito pag hindi maayos.
Dahil ang church na ito ay gifted ng banal na Espiritu. Ang church na ito ay marurunong, matatalino. Mga kapatid, ngunit sayang ang katalinuhan, sayang ang giftings kung hindi nagkakaisa, mga kapatid. Ulitin ko, sayang ang kapangyarihan at kaloob ng Diyos kung ang church ay hindi nagkakaisa, mga kapatid. Amen. Kaya ang kailangan ng church, mga kapatid, hallelujah. Sabi ni Pablo, maaari magkaroon tayo ng iisang sinasabi, magkaroon tayo ng iisang kaisipan, hallelujah, dahil dapat pare-pareho tayo ng paglilingkod kay Lord Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, malakas sa palakpak ng pagpupuri sa Panginoong Diyos. Hallelujah. Na dapat ang paglilingkod natin ay base sa direksyon ng Panginoon at pagtuturo ng Panginoong Jesucristo. Amen! Hallelujah! Itabi muna natin kung sino tayo. Itabi muna natin kung anong alam natin, mga kapatid. Itabi natin kung anong gusto natin. Dapat magkaisa tayo sa direksyon ng Panginoon at sa pagtuturo ng Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Pwede ba tayo magkaisa? Sabi natin, Lord, hallelujah. Give us one spirit, Lord, in the name of Jesus. Itaas natin mga kamay, Lord, give us one spirit. Hallelujah. Hallelujah. Dahil walang magagawa ang kaaway sa church ng Panginoon na nagkakaisa. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Give us one spirit, Lord. In the name of Jesus. Dahil sa church ng Corinto, ganito sila, mga kapatid. Ayan, idadissect natin. Number one, mga kapatid. Tingnan niyo ito, sabi dito. 1 Corinthians chapter 2, verse 14. But the natural man, non-spiritual man. Pag ikaw ay ordinaryong tao lang, wala kang spiritual inclination. Mga kapatid, kaya nga sabi ko, hindi ko makalimutan yung mga pastor na nagturo sa akin. Hindi ko makalimutan. Dahil hindi ako pwedeng maging spiritual na walang nagturo sa aking spiritual na tao, mga kapatid. Kaya nga dyan nakakapasok yung kaaway dun sa iba na hindi na nila kailangan, binasura na nila, kinalimutan na nila. Hindi porket mas magaling ka sa kanila, nahigitan mo na sila. Kung ikaw ay tinuruan lang, mga kapatid. Hindi mo pwedeng higitan yung nagturo sa iyo, mga kapatid. Shall we say, praise the Lord? The natural man does not accept or welcome or admit into their heart the gifts and teaching and revelation of the Spirit of God. Brother Jose, makinig ka. Ang natural na tao, sabi ng Biblia, di natural lang. Handa nga akseptarin, handa nga awatin. Hindi nila welcome daw sa puso nila, mga kapatid, ang mga kaloob, pagtuturo at revelation ng Espiritu ng Diyos, mga kapatid. Ayaw yan. Okay? For they are fully, ibig sabihin ng fully, meaningless, nonsense. And kapag ganyan ang pakiramdam mo sa pagtuturo ng lingkod ng Panginoon sa buhay mo, walang kwenta, ayaw ko yan. Ibig sabihin, ayan, yan ang natural man, mga kapatid. Pag merong inuutos dito sa atin, amen, na pagtuturo at hindi mo tinatanggap, ibig sabihin, you are categorized as a natural man.
Hindi pa welcome sa puso mo, ayaw ko pa. Ayan. Okay, mga kapatid. Kaya sabi ko noon, yung merong imahe yung damit, pumasok dito. Nakikita naman nila, walang imahe. Tapos pumasok siya, yung damit niya may imahe. Sabi ko, Brad, ako pwede, last mo na isuot yan. Galit na mga kapatid, galit na sa akin. Hindi po pwedeng ganon, mga kapatid, ano? Tama ba, mga kapatid? Dahil yun, sinasabi ko, ay ayon sa pagtuturo ng Biblia na hindi tayo sang-ayon sa mga imahe na nasa langit, nasa ilalim ng lupa, o ito ay sasambahin man o kilalanin, mga kapatid, dahil ang Diyos ay Espiritu, mga kapatid. Hindi natin kailangan ng picture, Sister Josephine, para maalala ang Diyos. Hindi natin kailangan ng cross para maalala ang Diyos. Dapat alagi mo siyang naaalala sa lahat ng mabubuting ginawa niya sa atin. Pero nga, yung mga natural man, ayan, isang hanggang dumugan, Brother Mario, ayan. Okay? Aan nga sumurot na kita natural man. Hindi nakikisa. Ay, kamangmangan. Kaya ngayon, naiintindihan na ninyo. Pag narinig nila na nagtatides kayo, pag narinig nila nagbibigay kayo, pag narinig nila lagi kayong pumupunta sa church, sabi nila, hindi, huwag ganyan, hindi ganyan, kunada. Nagitagayam nyo, bantayan nyo. Ayaan nga, kasta ti pa nagsirbiti ako, kunada. Kasla pa'y nalalaing da, kunam. Kasla pa'y mas nasisirid da. Ngam ti kinapudlo, kung natisasaw iti ako, amin nga banag, na nagapoy ti ako Diyos, katakwada kat kinamaag da ita. Walang kwenta para sa kanila, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Pero ang totoo, mga kapatid, hallelujah, sa mga taong nakakaunawa, ang bawat bagay na nanggagaling sa Panginoon ay hindi walang halaga kung hindi. Ito ang totoong mahalaga na tanggapin ng mga tao, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. So, Brother Mario, kung dumugan, Bagaman, ang kahangagdumugan ko na ni Pastor Brahma, anak sa ngamang-mangag. Ang hagdumugan na ayaw ng Panginoon yung para tayong kawawa, mga kapatid. Ayaw ng Panginoon. Ayaw niya. Ang nasumbatan ni Apo Diyos, ti kararag tayo dahil magmukha kang kawawa. Hindi. Ika't ni Apo Diyos, mamati ka. Wala yan sa ito. Ang daming ganyan pasaway. Pag titingnan mo, parang kawawa, pero matigas ang puso, mga kapatid. Ayaw ng Panginoon yan. Hindi gusto ng Panginoon kawawa tayo, mga kapatid. Kaya nga tayo nagbibihis ng maayos, kahit walang pera, di ba? At least para hindi tayo kawawa, mga kapatid. Anak tayo ng Panginoon, mga kapatid. Anak tayo ng Panginoong Diyos. Hallelujah. Kailangan proud tayo, mga kapatid. Amen, na ang tinatanggap natin ay mga bagay patungkol sa Panginoong Diyos, mga kapatid. Anuin mo yung yaman kung galing sa nakaw? Huwag kayong mainggit. Daming sasakyan, daming bahay, galing naman sa nakaw. Hindi natin kailangan ng gano'n. Ang sarap ng pagkain. Kung minsan agtilmo-tilmon tayo na makita tayo, pero ang totoo, mga kapatid, mas masarap kumain, hallelujah, na hindi galing sa masama, hallelujah. Masarap mabuhay, hallelujah, na hindi galing sa masama, kung hindi galing sa biyaya at pagpapala ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Ayaw kayo malungkot, kahit talbos ng kamote ang ulam ninyo, huwag kayo malungkot. Mahirap, talbos na nga ng kamote, nakaw pa. Huwag naman, mga kapatid. Huwag nawang ganon, mga kapatid. Basta't maayos, mga kapatid. Hindi natin dapat ikahiya. Shall we say, praise the Lord? Kamangmangan sa kanila, and He is incapable of knowing them. Hindi niya mapag-unawa. Wala siyang kakayahan na unawain ng ordinaryong tao. Kaya nga, kahit anong turo mo paulit-ulit.
Sinong susundin mo? Si Pedro? Oo. Ito ang sabi ni Pedro. Ha? Hindi. Ha? Yan ang ordinaryong tao. Ha? Hindi niya mapag-unawa, mga kapatid, ang mga bagay na patungkol sa Panginoong Diyos. They are incapable of knowing them, of progressively recognizing, understanding, and becoming better acquainted with them. Because they are spiritually discerned and estimated and appreciated. Kaya mga kapatid, sa totoo lang, gusto kong ipaalala sa inyo, nung binanggit ni Pablo sa kanila, ayan, sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9, sabi ni Pablo, ito yung nasusulat sa lumang tipan. Sabi niya, eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man. Hindi daw pumasok sa tao the things which God has prepared for those who love Him. Kaya ang ordinaryong tao, mga kapatid, walang gana yan. Walang alam. Bakit ako maglingkod sa Panginoon? Bakit ko ibibigay ang buhay ko sa Diyos? Wala silang alam kung ano ang hinanda ng Panginoon sa kanila. Hindi daw pumasok sa pakinig, hindi nakita ng mata, hindi pumasok sa puso ng tao. Ang hinanda ng Diyos. Kaya ang ordinaryong tao, wala yan, mga kapatid. Walang kwenta talaga yan. Pagdalo, pag-Bible study, walang kwenta sa kanila yung panalangin, walang kwenta sa kanila yung pagbibigay. Lahat walang kwenta sa kanila dahil hindi nila alam, mga kapatid, ang mga bagay na hinanda ng Panginoon. Ay sabihin natin lahat, salamat sa Diyos. May nagtuturo sa akin, sabihin. Amen. Salamat sa Diyos! Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Wala tayong alam. Wala tayong kakayahan, mga kapatid. Kaya ang ginawa ng Panginoon, mga kapatid, sa Amos 3:7, sabi dito, surely the Lord God will do nothing, but He reveals His secret to His servants, the prophets. Kaya kailangan natin ang lingkod ng Panginoon, mga kapatid. Dahil wala tayong malalaman, Brother Joseph. Wala. Maliban na lang kung merong lingkod ng Panginoon, sabi ng Panginoong Diyos, doon ko ipapakita sa kanilang sikreto. At ang mga lingkod ng Panginoon naman ang mga ngaral, mga kapatid. Kaya hindi nyo makuha kung saan-saan, mga kapatid. Ang salita ng Panginoong Diyos para sa atin. Ay, Pastor, marami sa Facebook, hindi para sa iyo yon. Marami sa YouTube, hindi para sa iyo yon. May pinadala sa iyo ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Na salita. Kaya ang akala nila yung mga umaalis, akala nila makahanap sila ng pastor nila. Mga kapatid, hindi ikaw ang maghanap ng lingkod ng Panginoon. Diyos ang magbibigay, mga kapatid, ng lingkod ng Panginoon na magbibigay ng salita niya. Shall we say, praise the Lord? Hallelujah. Walang alam ang tao. Kaya nga sa Biblia, mga kapatid, sabi ng Panginoon sa mga alagad, alin nga kayo dito, pumunta nga kayo sa mga, yan, mga bahay-bahay na yan. Ayan. Oh. Kahit kayo dito, pag tinanong ko kayo pero sabi ni Pablo, dapat iisang sinasabi natin, pare-pareho dapat. Tingnan ninyo, nung inutusan yung mga alagad, sabi ng Panginoon, punta kayo dyan sa Barangay Villa Garcia, Barangay Dili, Barangay Sibilia, Barangay Kapariaan. Tanungin nyo nga ako, sabi ng Panginoon, tanungin nyo sila kung sino ako sa kanila. Di pumunta ngayon yung mga alagad. 12 sila, mga kapatid. Kanya-kanyang lakad.
Hanggang sa pagdating ng panahon, nagkita-kita sila, sabi ng Panginoon, sino ako sa kanila? Pagbalik nila mga kapatid, ito ang sabi ng mga tao, Panginoon, ikaw daw ay propeta. Ikaw daw ay si Elijah, ikaw daw si John the Baptist. Kung sino-sino mga kapatid. Iba-iba. Yan ang yung sinasabi ko eh. Dahil base sa kanilang pagkatao, base sa kanilang sariling kaalaman at kagustuhan, natural ang sagot iba-iba. Amen. Hindi ganon ang church mga kapatid. Dapat iisa ang pagkakakilala natin sa Panginoon mga kapatid. Sabi ko, dapat iisa ang pagkilala natin sa nag-iisang Panginoong Diyos. Praise God. Eh sabi nila, okay lang. Kasi hindi naman sila naturuan eh. Eh sabi nila, okay lang. Hindi siya nagalit. Hindi siya nainis. Dahil hindi naman sila naturuan eh. Kaya yung pangalawa, sabi ni Lord, kayo, sabi, hali kayo dito. 12 kayo, hali kayo. Hali kayo. Ay yung 12, sabi niya. Para sa inyo. Yan. In-recap mo ka Brother Mario, Ayan. Sabi halika yung 12, sabi ng Panginoon. Sa inyo. Ayan. Tapos na sa labas eh. Sa inyo. Sino ako para sa inyo? Kaya napakahalaga ng fellowship mga kapatid. Dahil yung nasa labas, siyempre, walang revelation sa kanila. Amen. Nandoon sa fellowship. Sabi ni Lord, kung sa kanila ganun ako, sa inyo, sino ako sa inyo? Ayan. Yun yung mahalaga kay Lord. Kasi sila yung natuturuan, sila yung may fellowship sa salita ng Panginoon, sa presensya ng Panginoon, mga kapatid. At sumagot si Pedro sa Mateo 16. Ang sabi ni Pedro, mga kapatid, ito, ikaw, you are the Christ, the Son of the living God. Ikaw ang Kristo. Ayan. Yan ang main reason. Kaya nga, hindi niya pwedeng sabihin, ako ang Diyos. Hindi niya sinabi yun. Kaya ang unang dahilan bakit pumunta ang Panginoon sa pagkatao ay magsilbing Misaya, tagapagligtas. Kailangan ng dugo para matubos ang ating kasalanan. Yun ang dahilan ng pagpunta ng Panginoong Hesus. Kaya hindi niya sinasabing, ako ang Diyos. Wala kayong mababasa na gano'n. Dahil sabi ng Biblia, siya man ay nasaan yung Diyos, ay hinubad kayo o kung hindi, ibinihis niya ang pagiging alipin. Kaya ang priority niya ay ililigtas ang tao sa kasalanan. Bilang isang laman na may dugo, bilang kordero, bilang Mesiyas, bilang Kristo. Pero yung Espiritu na nasa Kanya, mga kapatid, tinuturo din ng mga alagad, ay Espiritu ng Panginoong Diyos na nag-iisa, mga kapatid. Shall we say, praise the Lord? Ang sabi ng Panginoon, tingnan ninyo mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, kaya nga pag lagi kayo sa fellowship, at nakikita ng Diyos yung puso mo, ordinaryong tao, walang nalalaman, walang unawa. Pero kung ikaw ay nasa fellowship, nakikita ng Diyos, bigyan ka ng Panginoon ng kaunawaan. Kaya nga nung sinabi ni Pedro, yan itong sabi ng Panginoon sa kanya, Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this unto you. Walang taong nagturo sa iyo yung sinasabi mo. Kung hindi, yan ay bigay ng Ama na
nararanasan natin. Kaya ganyan kahalaga ang fellowship. Ang Diyos ay nagpapakilala sa kalagitnaan natin, mga kapatid, kahit hindi tinuturo ng mga tao. Hallelujah, sabi ko, kahit hindi nyo naririnig sa akin, ang Panginoon ay pwedeng magpakilala. Praise the name of the Lord. Kaya nga ganun sa Corinthian church. O sabi dito sa 1 Corinthians chapter 2 verse 11, for what man knows? Ano bang alam ng tao? The things of a man. O. Kaya yan ang gusto nilang pag-usapan. O, subukan ninyo. Mga kaibigan ninyo, mga kumadre ninyo, mga kumpare ninyo, ayan ang gusto nilang pag-usapan. Anong sukat ng ano? Paano maglaban ng ganito? Anong hinahalo mo sa luto mo? Yan ang gusto nilang pag-usapan, yung mga nangyayari lang sa buhay. Oh. Pero pag subukan ninyo, subukan mo, Sister Josephine, ay, pag-usapan mo yung trabaho, ay makinig sila yan, tulungan ka pa nila, ganito talaga yan. Ipasok mo ngayon, itong salita ng Panginoon, Brother Jose. Padasan, Brother Jose. Iganyan ka nila. Ay! Padasan ko kami na. Subukan nyo para maramdaman nyo yung nararamdaman ko, mga kapatid. Brother Jose, ito dumarinam di maririnak, padasam da ito eh. Tagijiga kayo mo, i-share mo the word of God. Marinam da di maririnak. May bagak tipod, no? Gusto mong maramdaman yung pakiramdam ko, JB? Ayan, i-share mo sa kaklase mo ang word of God. Mararamdaman mo, sabi mo, ay ganito pala yung nararamdaman ni Pastor. Hindi ka nila palakpakan. Uyawan da ka. Kantsawan da ka. Mga kapatid, dahil anong alam ng tao? Mga bagay patungkol sa tao lang. Except the spirit of man which is in him. Even so, no one knows the things of God except the Spirit of God be on him. Kaya ang taong walang gabay ng Espiritu ng Panginoon, wala sa kanyang Espiritu ng Diyos, wala yan. Ang hirap kausap patungkol sa spiritual na bagay. Ang hirap turuan patungkol sa spiritual na bagay. Bakit? Yun na nga, kamangmangan. Wala kaming pakinabang dyan. Yun ang nasa isip nila. Wala kaming pakinabang dyan. Wala kaming pakinabang dyan. Na hindi nila alam, mga kapatid, ang mga spiritual na bagay, yan yung mga pangwalang hanggan, mga kapatid. Kaya tayo nandito. Amen. Hallelujah. Ang tao ay namamatay, ang itsura ay nagbabago, ang kalakasan ay naglalaho, ang kayamanan ay nauubos, mga kapatid. Kaya kailangan maging handa tayo doon sa buhay na walang hanggan dahil doon ang tunay na buhay, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the name of the Lord. Yan ang tao doon sa church ng Corinth. Ay, ang hirap, no? Gawin natin ito! Hanggang nagdumog! Dumog lang ta. So si kamat nga kaabay, nakatulungan mo, makita magdumog. Kamat. Mga kapatid, may gulo ng ginagawa, may ingay ng ginagawa. Kuhaan nyo, ayusin nyo, mga kapatid. Hayaan mo. Mga kapatid. Kaya nga tayo nandito, we need to be spiritually minded. Mamuhay spiritual, mga kapatid. Pangalawa, ito yung matindi, mga kapatid. Ito yung mas grabe. Siguro, paabutin natin ang preaching ng alas 3, no? Alas 10 pa lang.
Umuulan eh. Ayun, napilita. Amen. Biglang nalungkot si Sister Josephine, no? Kami noon, mga kapatid, nag-uusap-usap kami. Pastor, maganda kahit umabot ng pag tayo-tayo lang, walang bisita. Ngayon, wala pa. Alas 10 pa lang, malungkot na, mga kapatid, wala. Sabi noon, Pastor, pag walang bisita, pwede haba-habaan mo yung pagtuturo mo. Ngayon, Pastor, bawasan mo. Hindi sinasabi, pero nakikita sa itsura, mga kapatid. Tulungan tayo ng Panginoon. Pag hindi tumigil yung wala, hanggang alas 5 ako mangangaral, mga kapatid. Ito yung pangalawa. 1 Corinthians chapter 3, verse 3 to 4. For you are still controlled by your own sinful desires. You are jealous of one another. Masyadong inggitero. Diyan nagsisimula yung mga mangkukulam, kaya nagkakaroon ng mangkukulam. Yan, masyadong inggitero. Mga kapatid, di ba? Madapa ka sana, kaya nagsisimula yan eh. Humangit ka sana. Magkasakit ka sana. Ayan. Hanggang sa mamaya, lumalala na, mayroon na talaga silang kapangyarihan, mangkulam na talaga sila. Bakit inggitero eh? Bawas-bawasan natin maging inggitero, mga kapatid. Ang dami mong ipagpasalamat sa Diyos. Amen. Sabi ko, ang dami mong may pagpasalamat sa Diyos. Nakatingin ka sa ibang tao, galit na sa iyo ang Panginoon, hindi mo alam. Bakit di mo tinitingnan yung sarili mo? Ang dami mong may pagpasalamat sa Diyos. Amen, mga kapatid. Kaya nagkakaroon ng pagtatalo, pag-aaway, kasi inggit. Ayan. Jealous one another and quarrel with each other. Doesn't that prove that you are controlled by your own desires? You are acting like people who don't belong to the Lord. Ang tindi ng pangangaral, no? Kaya doon sa mga matampuin, hindi talaga nila kaya itong Word of God, mga kapatid. Mga balat sibuyas, ang kayo nga mabalin dito eh. May isa lang, sabi niya, naintindihan niyo ba yung sabi ni Pablo? Pag kayo'y gumagalaw at namumuhay, sabi ni Pablo, mga kapatid, parang hindi kayo kabahagi ng Panginoong Diyos. Mga kapatid, pag sinabi siguro yun, naku, awa na, wala na. Hindi ka napapansinin. Sister, ba't ganyan ka na? Parang hindi ka nakabahagi ng Panginoon. Sino ka baga? Ganon na tayo, mga kapatid. Ganon sila, mga kapatid, sa Biblia. Amen. Ang gusto kasi natin, yung mga kinaiingitan nating mga ngaral sa YouTube, puros bola. Sa Facebook, puros bola, mga kapatid. Amen. Nagusto niyong marinig lagi, okay kayo, okay kayo, okay kayo. Ang totoo, mga kapatid, amen. Huwag nating tanggapin yung pangluloko na yan. Aayusin pa tayo ng Panginoon. Marami pang gagawin sa atin ng Diyos. Paganda ng paganda ng paganda ng paganda ang buhay natin sa Panginoon. Kaya nga sabi ni Pablo, ay gumising kayo, mga kapatid. Bakit parang hindi kayo kabahagi ng Panginoon sa pamumuhay ninyo? Ayaw ninyo atang marinig yun, kailangan, mga kapatid.
Ganon mangaral ang mga apostol. Mga kapatid, ganon mangaral ang mga lingkod ng Panginoon. Gumising tayo. Dapat tayo ay mga taong nabubuhay ayon, hallelujah, sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Ang mga taong kabahagi, hallelujah, ng katawan ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Meaning to say, sabi niya dito sa ibang translation, karnal kayo yan. Pangalawa, karnal. Kanina, natural man. Ito naman, karnal. Churchgoer. Pag natural man, ayaw mong tumanggap, wala, hindi mahalaga yan. Prayer meeting, Brother Jose, hindi mahalaga yan. Yan. Pag natural man, wala. Wala yan. Mamaya, hintayin mo. Pag nagkasakit ka, sigurado yan. Pastor. Mamati kayo kay Nyak, mga kapatid. Maniwala kayo. Yung ibang may problema, walang lakas ng loob na magpa-pray sa akin kasi inaatake nila kami. May mga dala silang espiritu. Sabi ko, pag hindi kayo tumigil, kako, ay matuto kayo, mga kapatid. Sabi ko, lakasan nyo yung loob ninyo. Pag hindi kayo titigil na magamit ng kaaway, lakasan nyo yung loob ninyo. Dahil ang Diyos ay hindi pwedeng pigilan. Kaya nga hindi sila hingi ng panalangin Walang lakas ng loob. Pastor, pag-pray mo nga. Dahil alam nila. Amen. Pero kung ikaw ay taong nakakaunawa, mga kapatid, at merong, hallelujah, connection sa Panginoon, kahit walang karamdaman, kahit walang problema, kahit walang pagsubok, alam mo na kailangan nakatugtong ka lagi sa pananalangin sa Diyos. Maghintay kayo. Doon sa mga bilib ako doon, sa mga matatapang at mayayabang. Panindigan nyo yan hanggang muli. Bilib ako dyan. Bilib ako dyan. Ang dami ko ng ganyan. Paiyak-iyak pa Pastor, nasakit ko, Pastor. Pero pag wala, mga kapatid, siga, kumusilap. Hindi magtatagal dito ang mga ganun, mga kapatid. Mali yun. Ang Biblia, tinuturuan tayong rumispeto sa ating mga elders, mga kapatid. Ang Biblia, tinuturuan tayong rumispeto sa mga lingkod ng Panginoon. Pastor, tumaki at tinaray, karanagan nakman, Pastor. Pag wala na, siga, lumaban na, mga kapatid. Huwag ganon, mga kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ganon. Sabihin mo sa katabi mo, sige, huwag ganon. Kasi dyan. Alam niyo yung mga matatapang, mayayabang, namumuhay sa kasalanan? Alam niyo kung bakit? Kasi hindi pa nila nakita yung kinabukasan. Kaya matatapang at mayayabang at namumuhay sa kasalanan, akala nila hanggang dulo, kaya pa rin nilang mabuhay sa gusto nila. Tayo hindi natin kaya, mga kapatid. Kaya lagi tayong dumudugtong sa Panginoon, sa Kanyang presensya, sa Kanyang salita, mga kapatid. Hindi talaga ako marunong, hindi talaga ako malakas. Hindi ako marunong, hindi ako malakas. Alam niyo kung anong strength ko, mga kapatid? Ito lang. Ang mahirap, alam mo na nga hindi ka marunong, hindi ka malakas.
Hindi pa tayo, mga kapatid, totoong dumudulog sa presensya ng Panginoon. Ito lang dalawa, mga kapatid. Ang strength ko, wala. Ito, at tuhod, mga kapatid. Amen. Huwag mo sabihin na siguro, lahi nila siguro, maraming... Wala! Wala sa aking sarili, wala akong may malaki. Ang tanging kalakasan ko lang, mga kapatid, ay tuhod, hallelujah, at ang salita ng Panginoon. Pero ang karnal na tao, sabi ng Biblia, puro kaguluhan, pagtatalo, inggit. Sila na lang sila na lang yung kinakausap mo eh. Hindi sila na lang. Ay, naku mga kapatid. Makinig kayo, galit si Lord sa karnal. Sabihin mo sa katabi mo, huwag tayong maging karnal. Tingnan nyo, Romans chapter 8, verse 6 to 8. Tingnan ninyo. Kaya akala ng tao, Sister Josephine, hindi naman ako pastor nakikipaglaban sa Diyos. Makinig kayo dito. Kaya may mga tao, Brother Jose, hindi naman ako lumalaban sa Diyos. Pakinggan nyo ito, mga kapatid. Romans 8, 6 to 8. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Pag ang pamumuhay mo, ang kaisipan mo, mga kapatid, ay karnal. Sabi ni Pablo, di ba karnal kayo, Korinto? Puro na lang kayo pagtatalo, kaguluhan, pag-iinggitan, at kung ano-ano pa. Pag ganyan daw ang kaisipan natin, kamatayan, kapahamakan, pag sarili na lang natin, mga kapatid, at kagustuhan ng laman. Pero kung spiritually minded tayo, mga kapatid, ayan, salamat sa Diyos. There is life and there is peace. Sabihin mo sa katabi mo, kalabitin mo, magkaroon ka ng buhay. Kalbitan, datakabay mo. Magkaroon ka ng kapayapaan. Saan? Mamuhay tayong spiritual, mga kapatid. Ito na, mga kapatid, Because the carnal mind is enmity against God. Pag carnal ka, nakikipag-away ka sa Diyos. Hindi mo inaaway siya ng ganyan Hindi. Yung isip mo, puro sarili mo na lang, kagustuhan mo na lang, ayaw mo yung pakikisama, kikibaha, gusto mo pagtatalo. Ayaw na yung magaling. Ayan, nakikipag-away ka sa Panginoon pag ganyan ang kaisipan natin. Amen. For it is not subject to the law of God, nor indeed can be. So then, those who are in the flesh cannot please God. Aming mabiyag ka na inlasagan, ang ka makipagkarkararag dito yan. Awanan, ang ka makipagkaykaysan, o mabiyag ka itinainlasagan, o anong Ilocano ng please, mga kapatid? Haan nga makayayo iti apo. Kaya nga ang laman ng panalangin natin, mga kapatid, pag hindi na natin ma-please ang Diyos, pakiramdam mo, nakalimutan ka na ng Panginoon, ano ang laman ng panalangin mo? Pera, pagkain, mga bagay sa sanglibutan. Pero pag ang buhay mo ay kaaya-aya sa Panginoon, mga kapatid, hallelujah, kahit hindi mo na sabihin. Amen! Lumakad ka lang sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you.
O pero pag ikaw ay nabubuhay sa laman, ayan ang iniisip lang yan. Anong kakainin? Anong dadamitin? Saan kukunin ng ganito? Saan kukunin ng ganito? Kaya nga ang pinakamahalaga sa mga taong namumuhay karnal ay mga bagay sa mundong ito. Kailangan ko ng trabaho, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganito. Ang una mong kailangan bago ang trabaho, bago ang pagkain, bago ang lahat, ang kailangan mo ay Diyos sa buhay mo, mga kapatid, dahil walang magagawa ang trabaho, ang kayamanan at anumaman kung wala tayong Panginoon at mawalan tayo ng buhay. Bakit pag may trabaho ka, hindi ka na mamatay? Pag may pera ka, si Sir Priscilla, hindi ka na mamatay? Pag nakuha mo yung sasakyan, hindi ka na mamatay? Hindi ko sinasabing hindi kailangan. Pero ang dapat nating unahin, ang pinakamahalaga sa buhay natin, mga kapatid, ang Panginoon, ang pinakamahalaga sa buhay natin. Shall we say, praise the Lord? Kaya nga galit ang Diyos sa karnal. Dahil lahat na lang ang mahalaga sa kanila dito sa mundo, sa sarili, kagustuhan ng laman. Bahagi sa church. Ayaw makipagkaisa. Mga kapatid, pero pagkainan, sama-sama naman. Ano? Yan, isong niya. Mga kapatid, tumingin kayo dito. Pagkainan naman, sama-sama naman. Dapat sa lahat ng bagay, sama-sama tayo, mga kapatid. Hindi lang sa ginhawa, mga kapatid. Gumising kayo, mga kapatid. Ipakita sana sa inyo ng Panginoon. Tingnan ninyo kahit anong gawin sa akin ng tao, kahit anong gawin sa akin ng relihiyon, kahit anong gawin sa akin ng mga demonyo, mga kapatid, nananatili pa rin ako dito nakikipamayan sa inyo, mga kapatid, dahil umaasa ako na marami pang mga tao ang sasama na maglilingkod sa pangalan ng Panginoon at namasahin nila ang buhay na walang hanggan. Magkaisa tayo, mga kapatid. Magkaisa tayo, mga kapatid. Hindi para sa akin yung paglilingkod mo. Hindi para sa pamilya ko ang paglilingkod mo. Para sa iyo yan, mga kapatid. Isang araw, hallelujah, tatanggapin mo ang reward ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Yan ang laman ng Corinthian Church. Natural man. Awan ti maawatan da. Natural lang. Yung isa naman, mga kapatid, ayan, karnal. Ayan, gusto nila puro pagtatalo. Sarili namin, kagustuhan namin. Yan, kagustuhan ng laman ko, pakiramdam ko. Ayan, galit si Lord dyan. Amen. Huwag natin gagawin, mga kapatid. Galit si Lord dyan. Kaya nga dito natuturuan talaga tayo dito kung paano maging church. Amen. Hindi relihiyon ang pinag-uusapan natin dito. Pag relihiyon, upo lang kayo dyan. Kaya, walang pakialaman, di ba? Di ba? Peace be with you. Peace be with you. Pagdating sa labas, suntukan naman, mga kapatid. Kasi relihiyon lang. Sigawan dito, murahan dito, mga kapatid. No? Di ba? Relihiyon lang pag pero pag church, yan. Inahayos yung buhay. May nangyayari. Kaya nga inaabangan ko dito yung mga maliliit no, yan, mga maliliit no. Dapat paglaki, maayos.
Dahil dito, wala naman nagtuturo ng game sa inyo eh. Oh, hello. Wala naman nagtuturo ng game sa inyo dito eh. No, Word of God, maliit pa lang kayo, kanta, Word of God, panalangin. Oh. Tinutulungan namin kayo na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Because to be carnally minded, ayan, yung mga nagre-rebelde, akala nila, tinan ninyo, naloko sila ng demonyo. To be carnally minded, there are divisions, there are strifes, contentions. That is carnal, mga kapatid. Sabi ni Pablo, galit ang Panginoon. And kaya pag wala tayong kaalaman sa turo, mga kapatid, hindi nila alam yung ginagawa nila, galit ang Panginoong Diyos. Kaya nga tinuturuan tayo, ayan, ang gusto ng Panginoon naman, mamuhay tayong nagkakaisa sa kalooban ng Diyos. Shall we say, praise the Lord? Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Dapat makalabas tayo dyan sa number 1. Sabihin mo sa kapatid, katabi mo, sabihin, dapat makalabas tayo sa pagiging natural man. Sabihin mo. Makalabas tayo sa natural man. Ang mahalaga na lang mga natural na mga bagay. Dito na lang ordinaryong bagay. Sabi mo, dapat makalabas tayo sa karnal. Hallelujah, pamumuhay. Hallelujah. Galit ang Panginoon sa karnal. Sabihin mo. O sabihin mo sa sarili mo, galit ang Diyos sa karnal. Sabihin mo sa sarili mo. Sige, sabihin mo. Galit ang Panginoon sa karnal, mga kapatid. Dahil kailangan tayong pumasok dito sa pangatlo, mga kapatid. Ay, salamat. Yung iba hindi na humihinga eh. Akala nila palala ng palala, mga kapatid eh. Natural, karnal. Akala nila palala ng palala. Hindi kayo naniniwala sa akin talaga eh. Sabi ko, sa Panginoong Diyos, paganda ng paganda, mga kapatid. Kailangan dito tayo sa pangatlo. Ito yung pangatlo, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 2, verse 10 to 11. But God has revealed them to us through His Spirit. For the Spirit searches all the things, yes, the deep things of God. For what man knows the things of man except the Spirit of man which is in him? Even so, no one knows the things of God except the Spirit of God. Mga kapatid. Chapter 12, verse 3. Therefore, I make known to you that no one is speaking by the Spirit of God calls Jesus Christ accursed. And no one can say that Jesus is Lord except by the Holy Spirit. Ang pangatlo, mga kapatid, na nasa church ng Corinto ay ang mga spiritual na mga tao. Ay salamat. Itong mga spiritual, sila yung nakakaunawa, mga kapatid. Ng mga bagay patungkol sa Panginoon. Yan, sabihin mo sa katabi mo, maging spiritually minded tayo, sabihin. Ang simple, mga kapatid. Hindi mo kailangang mag-college para maunawaan mo ang plano ng Diyos sa buhay mo. Hindi mo kailangan, mga kapatid, pumasok, mga kapatid, sa mag-review ng katakot-takot, pumasa sa bar at board exam para maunawaan sa mo ang kalooban ng Diyos at patungkol sa spiritual. Simple lang, mga kapatid. Tanggapin natin ang banal na Espiritu at magpagabay tayo sa banal na Espiritu, mga kapatid. At lahat ng mga bagay na patungkol sa Panginoon, hallelujah, ay mauunawaan natin. Kaya nga, napakahalaga. Ayan, Brother Joseph, hindi mo maintindihan yan kahit anong basa mo. Kung walang magtuturo sa iyo, at pangalawa, kung walang
ng banal na Espiritu sa buhay mo. Brother Joseph, excuse me lang ha. Sabi ni mama mo, di ba, na-receive daw niya yung Holy Ghost, di ba? Sabi niya, di ba? Hindi mo nakita, no, nung Biyernes? Hindi ako nag-speak in tongues, pastor, kunana. Pero na-receive ko, pastor, kunana, sa puso ko. Ayan. Ang taong may Holy Spirit, sabi ko nga, malalaman. Pag tinanggap mo, malalaman. Mag-speak in tongues, mga kapatid. Malalaman. Huwag mo rin pipikiin yung speak in tongues mo dahil malalaman din. Pag dinaan mo yan sa apoy. Kaya yung mga nagsasabing tinanggap nila yung Holy Ghost, pag dinaan mo yan sa disiplina, pag dinaan mo yan sa pagsubok, at aayaw na sila, hindi talaga Holy Ghost yan. Kaya nga, tingnan ninyo kung pareho tayong espiritu na tinanggap. Sister Priscilla. Dahil kung Holy Ghost talaga yung tinanggap mo, mga kapatid, lahat ng bagay, kaya mong pagtiisan, ayaw mo lamang mawala sa Panginoon. Pero kung kunting salita lang, kunting disiplina lang, nagbago ka na. Wala yan, mga kapatid. Kaya, may banal na espiritu ka, kahit anong gawin nila sa iyo, kahit akusahan ka nila, kahit pagchismisan ka nila, kahit ano pang gawin nila sa iyo, mga kapatid, mananatili ka. Naiingatan mo yung sarili mo dahil may kapangyarihan sa loob mo, mga kapatid, na hindi ka pwedeng ilayo sa pag-ibig sa Diyos. Naintindihan niyo ba yung sabi ng Biblia? For the love of God has shed to us by the Holy Ghost, mga kapatid. Kaya nga ang totoo, pag natural man ka, hindi mo kayang mahalin ng Panginoon. Pag ikaw ay carnal man, hindi mo kayang mahalin ng Panginoon. Pero ngayon, kahit hindi mo nakikita ang Panginoon, kahit marami kang pagsubok at problema, kung ikaw ay may Espiritu ng Diyos, hallelujah, hindi mo maunawaan ang pag-ibig ng tao sa Panginoon dahil ibinigay niya sa tulong ng banal na Espiritu, mga kapatid. Hallelujah! Kailangan natin ng banal na Espiritu. Kaya nga sabi ni Lord, Nicodemo, kailangan mong ipanganak sa tubig at kailangan mong ipanganak sa Espiritu. Kailangan tayong mabautismoan sa tubig. Kailangan tayong magkaroon ng Holy Spirit baptism, mga kapatid. Upang tayo ay makapamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Pablo, mga kapatid, hindi mo pwedeng tawaging Panginoon ang Panginoon kung walang tulong ng Panginoong, ng banal na Espiritu, mga kapatid. Kaya nga sabi ni Paul, mga kapatid, pinangaral niya, makinig kayo kung kilala nyo lamang siya na Panginoon, hindi nyo sana siya ipapako sa cross, sabi niya. Paano nila makikilala? Wala nga silang banal na Espiritu. Kahit yung mga alagad nung wala pa silang banal na Espiritu, ang gulo ng buhay nila Bumabalik pa rin sila sa paglalaot, pagtatrabaho. Kalain mo yun nakita na nilang nabuhay uli si Lord John. Nakita nila. Wala pa silang Holy Ghost ang pinakamahalaga, trabaho pa rin. Sabi nila, mamangka na naman ako, namangka na naman sila. Pero tingnan niyo, mga kapatid, ayan, nung tumanggap sila ng banal na Espiritu sa Acts chapter 2, pansinin ninyo, nagbago na yung buhay nila, mga kapatid. Lahat ng ari-arian nila, tininda nila, mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Wala nang pinakamahalaga sa kanila kung hindi ang makita ang Panginoon, mga kapatid. Bakit? Baka yan ang maging hadlang, yung kayamanan, yung trabaho, yung bahay. Baka
yan ang maging hadlang sa'yo sa paglilingkod mo kaya. Hallelujah, tininda na nila yon at nilagay nila sa maanan ng mga alagad dahil ang pinakamahalaga sa kanila, kita nila kung sino ang Panginoon, mga kapatid. Pero nung wala silang Holy Ghost, walang halaga yung pagtitipon. Nasaan si Tomas, mga kapatid? Nung unang nagpakita ang Panginoon sa grupo, wala. Wala. Kaya nga yung mga walang Holy Ghost, hindi nila alam yan kung gaano kahalagang pagtitipon. Awan mo't. Kahit kung mga kararag, awan mo't. Dahil tatiyan mo, awan. Pero sa mga tao, mga kapatid, na laging nagkakatipon, meron. Nandyan ang Panginoon. Nandyan ang tulong ng Panginoon. Nandyan ang gabay ng Diyos. Nandyan ang biyaya ng Panginoon. Nandyan ang awa ng Panginoon. Nandyan ang pag-ibig ng Panginoon. Nandyan ang tulong ng Panginoon. Oh, hallelujah! Kaya nga sabi ni Paul sa kanila, tingnan niyo, chapter 9, verse 11, 1 Corinthians. Yan yung sabi sa kanila, Brother Joseph. If we have sown spiritual things for you, is it a great thing if we reap your material things? Sa ibang translation, ganito mga kapatid, kami naghahasik sa inyo, kaming mga lingkod ng Panginoon ng mga bagay spiritual. Sa ibang translation, ganito yung sinabi, is it great thing if we reap carnal things from you? Sa mga hindi spiritual, lahat ng pagbibigay, lahat ng tulong, lahat mga kapatid, ay hindi nila maintindihan yan. Kukurakutin. Yan ang nasa isip nila. Ay, wag nyo lang gagawin sa akin yan, mga kapatid. Wag nyong sasabihin yan. Kilala niyo ako dito, mga kapatid. Sister Josephine, hindi mo pa ako kilala. Wag ka muna mag-i-amen. Kung paano ako dito. Amen. Sa mga nauna, alam ninyo, ay naku, kinukuhanan tayo ni Pastor ng pledge. Gagamitin niya sa, siguro sira na kasing sapatos niya eh. Ay, hindi. Sabi ni Pablo sa kanila, masyado yung pinapahalaga niyo mga karnal na bagay sa inyo. Hindi ba mas mahalaga yung hinahasik naming spiritual? Hindi sa paramihan ng pera para makilala mo ang Diyos. Hindi sa paramihan ng pinag-aralan para makilala ang Diyos. Kailangan natin ng gabay spiritual. Bakit ayaw niyong makilala ang Panginoon, mga kapatid? Pag nakilala mo ang Panginoon, hallelujah, ano man ang iyong problema, kaya kang tulungan ng Diyos. Huwag tayong magpadaya sa kaaway. Pera ang kasagutan ng lahat. Nakakatulong ang pera, pero hindi yan kasagutan ng lahat. Hallelujah. Alam natin, hallelujah, we are complete in Him. Sa Panginoon ay kompleto tayo, mga kapatid. Kaya yung mga nagsasabi na sila ay may Holy Ghost na, mga kapatid, tinitignan yan. Sige nga. Pag puro ka na lang, chung-chang, ching-chang, chung-chang dyan, aguray ka, mga kapatid. Hindi ka makausap ng maayos. Ganun ka pa rin. Hindi Holy Ghost yung tinanggap mo, chung-chang, ching-chung-chang, mga kapatid. Nagbabago. May nangyayari.
May kapangyarihan. May pagkilos ng Diyos sa buhay, mga kapatid. May dakilang kamay ng Panginoon sa buhay. May kaunawaan sa Diyos ang mga taong may gabay at pamumuno ng banal na Espiritu, mga kapatid. At alam nila wala nang pinakamahalaga sa buhay nila. Ang Panginoong Jesus. Ang Panginoon lahat, mga kapatid. Siya na. Kaya nga sabi ng Bible, pag nakita mo yung nakilala mong Panginoon, Brother Joseph, kaya mong kalimutan yan lahat. Kaya pag hindi mo pa kayang kalimutan ng lahat, para sa Panginoon John, hindi mo pa siya nakikilala. Hindi mo pa siya kilala. Dahil sabi ng Biblia, parang isang taong manglalakbay yan, na nung nakita niya yung nadaanan niyang bukid, bagaaman, hanggang nagdumog ko na, nagkulit na ito yan. Parang taong naglalakbay, sabi niya, nakita daw niya yung bukid. May ginto at kayamanan, may treasure. Sabi niya, hindi niya pinagsasabi muna. At umuwi siya sa kanila, mga kapatid, ganito. At tininda niya lahat sa kanya. Tininda niya lahat sa kanya para mabili niya yung bukid. Kaya kapag hindi pa nangyari sa iyo yan, kapag may mas mahalaga pa para sa iyo kaysa kay Kristo, hindi mo pa siya nakikilala, Brother Jose. Brother Joseph, hindi mo pa siya nakikilala. Pag mas mahalaga ang utos ng tatay mo kaysa ang Panginoong Yesus, hindi mo pa siya kilala. Dahil nangyari yun sa church, mga kapatid. Tininda nila lahat. At doon na lang sila, mga kapatid, sa church. Lagi araw-araw, gimong, mga kapatid. Nagmayatan. Araw-araw, fellowship. Kaya nga ang milagro noon, makinig kayo, hindi hinihiling. Pag magbasa kayo ng Biblia, hindi nila hinihiling ang milagro. Kaya yun yung tanong sa akin ng yan, yung kakampi nyo, Brother Jose. Yung kakampi ni Brother Jose yata yun dito Sabi, Pastor, kung tayo yung nasa church, bakit sa kanila laging merong milagro, tayo wala? Yun ang sabi niya sa akin. Teka lang ako. Gusto mo kagad tanggapin lahat ng mga tinatanggap nila sabi ko, ano bang ginagawa nila? Tayo nga, ang gimong na lang natin, di ba? Tuwing Sunday, ilang oras? Buong araw ba yung gimong natin ng Sunday, Sister Priscilla? Hindi. 8, 9, 10, 11, 12, 4 na oras. Tapos gusto mo lahat ng kapangyarihan ng Diyos, milagro, gagawa sa buhay mo. Sabi ko, kaya ganon si Lord sa kanila. Tingnan niyo, dinadala pa lang yung may sakit, gumagaling na, mga kapatid. Ganon sa kanila noon. Alam niyo kung bakit? Ang paglilingkod nila sa Panginoon, araw-araw. Araw-araw yung gimong nila. Kaya sila, hindi na nila hinihiling. Alam mo, Sister Josephine, pag mabasa mo yung Biblia, saan ka na sa Bible, Sister Josephine? Saan ang binabasa mo? Pag nandoon ka na sa Book of Acts, meron doon nananalangin sila. Tingnan mo, nananalangin sila dahil nakulong si James at si Peter. Pinugutan ng ulo si James. Nakakulong si Peter, dili. Kaya ang ginawa ng church, sabi ng Bible, nananalangin sila para kay Pedro, nananalangin sila. Tingnan ninyo Hindi nila alam kumakatok na si Pedro, mga kapatid, sa pintuan. Lumabas yung bata, si Rhoda, sabi niya, sino ba ito? Nagulat siya. Sabi niya, sino ba ito? Nakita niya. Si Pedro yata ito. O tingnan ninyo, makinig kayo. Ganito pag ikaw ay laging naglilingkod sa Diyos. Tingnan mo.
Pumunta siya doon sa mga nananalangin. Mama, Papa, mga nananalangin, nandun na yung pinagpipray ninyo nasa harap ng pinto. Tingnan niyo sila, anong sabi nila? Oy, nababaliw ka na! Hindi yan si Pedro! Nananalangin pa lang kami! Hindi siya yan! Anghel niya yan! Baka namatay na siya! Nananalangin pa lang kami, makinig kayong lahat, brother, kapatid, hallelujah. Kahit ikaw ay habang nananalangin, kung ikaw ay laging naglilingkod sa Panginoon, hindi ka matapos manalangin, nandyan na yung kasagutan. Kaya na dapat lagi tayong naglilingkod sa Diyos. At hindi ka makapaniwala yan na yung asawa ko kasama ko nang naglilingkod, yung mga anak ko kasama ko nang naglilingkod. Bakit? Kailangan mo ng milagro na magpatuloy kang maglingkod. Magugulat ka na lang yung answered prayer. Nandiyan na hindi ka makapaniwala. Woo! Hallelujah! Kaya maglingkod tayo sa Panginoon! Brother Joseph, gusto mo bang maligtas yung pamilya mo? Kailangan tayo maglingkod sa Panginoon! Sabi ng Biblia, manampalataya ka sa Panginoon, ikaw ay maliligtas, pati ang pamilya mo. Maglingkod tayo sa Panginoon araw-araw. O ngayon alam na ninyo bakit walang pagkilos ang Diyos sa buhay. Naka-schedule kasi ang paglilingkod sa Diyos eh. Ay, hindi. Wala kaming schedule ng pag-share ng Word of God, kaya hindi kami mag-share. Hindi kami lalabas. Ang schedule lang namin sa Sevilla, Friday. Hindi kami lalabas ng Thursday. Hindi kami mag-share ng Wednesday. Hindi kami mag-share ng Saturday. Tapos, pag may kailangan ka, gusto mo si Lord, gagawa anytime. Pag may kahilingan ka, ang gusto mo ang Diyos, magmilagro sa panahon na gusto mo. Ang galing natin. Ngayon na, Panginoon. Galing, no, mga kapatid? Sino ng Panginoon? Baka hindi na siya ang Panginoon. Pag lagi kang naglilingkod sa Panginoon, unahin mo ang kaharian niya, mga kapatid. Ay, Sister Ana, no, unaam lang, tikarian niya ako. No, ay, nagado kami pagdagdanagan niyo eh. Nung panunotang, ipagpagnaam lang, hallelujah. Amin nga pagdanagam, amin nga kasapulam, amin nga karigagay, ipuso, amo niya ako, nakita niya ako din ganda ito'y, amo na mo ito kasano nga sumbatan na kita, basta unang na! Hallelujah, di palayatan niya ako, Diyos. Salamat sa Panginoon. Kaya nga sabi ni Paul sa Galatia, mga kapatid, magtatapos na tayo. Sabi ni Paul sa chapter 4, verse 10 to 12, you observe the days, the months, and the seasons, and the years, mga kapatid. I am afraid of you, lest I have labored for you in vain. Brethren, maging katulad nyo kami, mga kapatid. Dahil kami katulad nyo rin lamang mga tao. Sinabi ko na yung kalakasan ko, Brother Joseph. Ayan, manalangin ka lagi. Ayan, mag-aral ka lagi. Ayan, sumunod ka sa kalooban ng Panginoon. Yan lang ang kalakasan ko, mga kapatid. At ang Diyos ang tutulong sa iyo na lalago. Ang Diyos ang magbigay ng karunungan. Ang Diyos ang magbigay ng kapangyarihan. Ang Diyos ang magbigay ng kasagutan. Ang Diyos ang gagawa sa buhay mo, mga kapatid. Hallelujah. Kailangan nating lumakad sa espiritual na pamumuhay. Amen. Tulungan tayo ng Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi sa chapter 5 verse 16, I say then walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Hallelujah. Lumakad tayo sa espiritual. Amen. Babalik kayong manalangin. Hallelujah. Sister Josephine, siguro gusto mo na lang bumalik yung sakit mo.
Hallelujah. Hindi ka dito mananalangin dahil, Pastor, magaling na ako, ba't pa ako mananalangin ng Miyerkules? Bumalik ka magpasalamat. Manalangin ng may pasasalamat. Manalangin ng may pagpupuri. Hallelujah. Manalangin lalo sa Panginoon dahil ang sakit ay bumabalik. Ang problema ay nandiyan dyan, mga kapatid. Pero babalik tayo mamuhay. Lumakad sa spiritual, mga kapatid. Upang mailayo tayo sa gawa ng laman. Mamuhay tayo sa spiritual. Hallelujah. But if you are led of the Spirit, in verse 18, you are not under the law. Verse 25, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit, mga kapatid. Kay salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Paglalakad tayo sa gabay ng Espiritu Santo, mga kapatid. Hallelujah, laging may kasagutan. Hallelujah, may katugunan ng Panginoon. May gagawin ng Diyos. Hallelujah. Laging may gagawin ng Diyos. Hallelujah. Eh sa Romans chapter 8 verse 1, hinahanap ko sa Ilocano, kulang ang Ilocano eh. Kulang eh. Romans chapter 8 verse 1. Huwag niyong basahin sa Ilocano, kulang. Sabi niya, therefore, there is no condemnation to them who are in Christ Jesus. Walang condemnation kay Kristo Jesus, mga kapatid. May kadugtong. Amen. Those who walk not after the flesh, but walking after the Spirit. Amen. Ang kailangan natin, hallelujah, ay mamuhay ayon sa gabay ng Espiritu ng Diyos. Hallelujah. Pag inatake kayo ng kaaway, may gabay ng banal na Espiritu, alam niyo yung sasabihin ninyo, sabi ng Biblia, mga kapatid. Ay iba tanggap ng tanggap, hindi nila unawaan eh. Nakakausap na nila, natatrabaho, doon na sila nagtatrabaho, hindi nila alam eh. Wala silang gabay ng Espiritu, sabi ng Biblia. Pag ang Panginoon ay sumasayo, bibigyan ka niya ng sasalitain mo. Ipaparamdam niya, mga kapatid, pag hindi ka pwedeng sumama dyan, ipaparamdam niya pag hindi ka pwede, mga kapatid, na makisalamuha dyan, mga kapatid, dahil may gabay ng Espiritu Santo, mga kapatid. Tandaan mo, hallelujah, kung ikaw ay nagmamahal sa Diyos at ayaw mong mawala sa Panginoon, tandaan mo ito, lalong-lalo na ayaw kang mawala ng Panginoon dahil higit ang pagmamahal niya. Higit ang pagmamahal niya. Kung makita lang ng Diyos na ayaw mong mawala, kung makita lang ng Diyos na gusto mong mamuhay sa kalooban niya, ang dyan lagi na ang tulong ng Panginoon. Hindi ka niya mababayaan, mga kapatid. Tulungan tayo ng Diyos. Tulungan tayo ng Diyos. Come on, mga dumadalo ng prayer meeting, mga kapatid. Hallelujah. It's time to pray. Hallelujah. We will invite the Spirit of God. Sabihin mo, Lord, hindi ako magsasawa sa Espiritu mo. Gabayan mo ako. Sabahan mo ako. Yakapin mo ako. Tulungan mo ako. Banal na Espiritu. Hallelujah. Come on, kapatid. Hallelujah. Makinig ka. Makinig ka. Kaya mong imbitahan. Hallelujah. Sabi ko, kaya mong imbitahan ang Espiritu ng Panginoon. Hallelujah! 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 Buksan mo lang ang puso mo. Hallelujah! Sabihin mo, Lord, ayaw kong maging natural man. Ayaw kong maging carnal man. Gusto kong lumakad sa Espiritu ng Panginoon. Hallelujah! Sabihin mo, Lord, pagod na ako, Panginoon. Ang hirap unawain. Ang hirap gawin. Kung walang gabay mo, Panginoon,
We need the Holy Spirit. Praise God. Oh, hallelujah. Hallelujah. In the name of the Lord. Hallelujah to God. Alam niyo, ang Panginoon ay kumakatok sa mga puso. Bakit? May mga puso na nakasara, mga kapatid. Hallelujah. Alam niyo, hindi nakakatok ang Panginoon. Hindi na siya kakatok kung ang pintuan ng puso mo ay nakabukas. Sabihin mo, Lord, pumasok ka. Pumasok ka, Lord. You're welcome. Hallelujah. Oh, I feel the presence of the Master. Hallelujah. I feel the presence of the God who will give answered prayer. I feel the presence of the Lord that loves us. Hallelujah to the King of glory. Praise your name, Lord. Praise your name, Lord Jesus. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah.